Sino sa inyo ang hindi pa kumain? Hindi kayo kumain? Huwag kayong mag-alala, lilipas din yan. Ay, maraming salamat sa inyo. Kanina pa kayong alas 6 ng gabi rito. Wala kayong J.O.? Balita ko, kanina nagkabigayan ng 1,000 eh. Balita mo lang yun! May kilala ako, parang taga-kabila yata yun. Pero nandito pa rin kayo. Inaalis ko na! I love you. Sa ating mga kapitbahay na nandito, sa mga naperwisyo namin, pasensya na kayo. Ako na humihingi ng pasensya. Anyway, paminsan-minsan lang naman ito. Maraming salamat. Sa mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't lola ko, yung pinaka-paborito ko sa lahat, yung mga senior citizen natin, at mga batang Maynila. Handa na ba kayo? Talaga? Uy, kasi malapit na. 40 plus days na lang. Gusto nyo bang bumango ulit ang Maynila? Buti pa kayo, ang sinisigaw nyo, bumalik ka na. Yung isa, wag ka nang bumalik! Aalis na siya! 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 Uy, nako, Diyos ko. Kasi, ang sabi yata nung ilan, wala na raw babalik. Sa totoo, ako talaga nalulungkot. Siyempre naman, hindi naman iba sa akin yung mga nasa kabila. Hindi naman yan kaila sa taong bayan. In fact, sa totoo lang, simula yata noong October 9, buong Nobyembre, buong Disyembre, noong Enero, noong Pebrero, araw-araw na akong ginawang almusal ng kabila. Ginawa akong almusal, tanghalian, hapunan. Yung isa naman, nakisali pa. Ginawa kong pulutan. Pero nandito pa rin kayo ngayong gabi. Alam niyo, I love you. Parang may asim pa yung sumigaw nun. Anyway, nakakalungkot lang kasi sila, yung mga nasa kabilang ilog, sila'y tinuruan ko, ginabayan ko na huwag magsalita ng masakit sa kalaban. In fact, nagtagumpay nga sila sa ganong ugali. Nagulat lang ako nung ako na yung kalaban, nag-iba-iba na. Nagkakanda patid-patid na yung mga ugat sa kasisigaw. Basta ako, ito, mga batang Maynila, hanggang doon sa Kotli, dito sa harapan,
Dito sa Wakali. Dito sa Nanga. Ito panawagan ko sa inyo. Pagpasensyahan nyo na ako at ako naman, ipakikiusap ko na lang. Pigilan ninyo ang inyong mga damdamin. Alam ko, gigil na kayong sumagot sa mga panira nila. Pero huwag kayong papatol. O ito, may mga chairman dito, nandito. Sinasabihan ko din sila. Bakit? Ayaw ko naman magkasakitan pa tayo ng damdamin. Hindi naman ito tungkol sa mga politiko. Tungkol ito sa taong bayan. Bakit ba lagi nilang iginigiit yung mga pagsasama-sama naming mga politiko? Bakit hindi natin pag-usapan yung katatayuan ng mamamayan? Lagi na lang ako yata sinisingil ng utang na loob. Ako naman, gusto ko marinig nyo na rin sa akin. Ako po, hindi po ako nagtagumpay na mag-isa lang. Yan ang katotohanan ng buhay. Ako, solong anak ni Joaquin Dumagoso, a.k.a. Butete. Butete po tawag sa tatay ko sa pier. Batang pier 8 tatay ko. Medyo malaki tiyan noon. At ang Diyos noon si San Miguel. Hinihimas niya yun araw-araw. Bilog. Pag may pera, 4 kantos. Sumalangit tawa. At solong anak ako ni Chayong. Taga-Samar. Wariwaray. Warayupay. Pag kinukulata ako noon, pero yung katagumpayan ko, una, salamat sa Diyos. Pangalawa, salamat sa mga taong naniwala at tumulong sa akin. Partikular na, sa akin yun na marinig. Kasi narinig na to ng mga lolo't lola ko ito naman ay pangkalahatan. Sa akin yun na marinig. Malaki ang utang na loob ko kay Boss Danny. Hindi ko yan kinubli. Kilala nyo naman si Boss Danny Lacuna. Tama ba? Bilang ganti, inaruga ko naman yung mga anak niyan. Tingnan nyo, kayo na po humusga. Kayo na po kung talagang, kasi araw-araw na lang ako sinisingil ng utang na loob tingnan ninyo. Kwentahan lang tayo ng konti. At kayo na ang maghusga, kalaunan. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Sumunod, Dennis Lacuna. Nakaupo? Dalawa. Sumunod, Lay Lacuna. Nakaupo? Tatlo na. Asawa ni ate. Fox Pangan. Nakaupo? O yan ang may gawa ng online schedule nyo sa health center. Real talk lang naman. O panglima, si ate. Nakaupo? O di salamat sa Diyos. Ilan sila? Happy. Masaya ako. Dito to. Bakit? Yung hindi nakamit ni Boss Danny, nakamit ng mga anak niya. Ay bagay naman ang aking pinagpapasalamat sa taong bayan. Pinakisuyo ko sa inyo, pinagbigyan ninyo ko. Ngayon, kung sila ay nagbuti sa kanilang trabaho, o hindi ako para humusga. Taong bayan ang mag-uhusga niyan. Kung sila ay nagbuti, dapat ang inuulat na lang nila bagay na ginawa nila sa loob ng 3 taon. Tama mali? Ang taong naninira kasi walang nagawa. Tama ba?
kasi hindi rin maganda yung manira ka ng manira. Araw-araw na lang. Utang dito, utang doon, utang dito, utang doon. Alam mo ah! Hindi ko magets eh. O sige. Bakit hindi na lang sila magkwento ng ginawa nila at gagawin nila? Tama ba? O tingnan ninyo, sige, total, gusto naman natin ng kwenta. O magkukwento ko na may kwenta. Gusto niyo ba yun? Marites talaga kayo. O sige, tingnan ninyo. Pero, matanong ko lang kayo. Gusto ko kasali kayo sa usapan. Tungkol naman ito sa inyo eh. Taas ang kamay ng may anak dito. May mga anak kayo. May pamilya kayo. Real talk. Sakit yan! Kapag walang makain ang pamilya ninyo, gagawa nyo ng paraan? Di nga. Gagawin nyo ang lahat? Maitawid lang ang pamilya nyo? Susubukin nyo ang lahat ng paraan, may raos lang ang pamilya nyo? Sigurado kayo? Yun din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Tingnan po ninyo. Nay, Tay, maraming salamat sa inyo. Binoto ninyo akong mayor noong 2019. Thank you very much. Ngayon, nung pagkapanalo ko, wala kayong narinig sa akin reklamo sa iniwan ng nakaraan. Wala kayo, sisi rito, sisi doon, hindi. Pinatahimik ko na kagad ang buhay ni dating Pangulong Joseph Estrada. We move on. Mabilis. Nilinis ang Maynila, kinalawit ang Tolonges dito, mga Tolonges doon. Umaangat na tayo, biglang papalipad na tayo, tumama ang ano? Tumama ang pandemya. Akalain ko bang magkakaroon ng pandemya? Ano ang epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang pitsa. Walang pitsa, walang sitsa. Tama mali? Pero gusto kong malaman na kayo mismo sumagot kung totoo bang nangyari ito. Kasi kayo na lang ang testigo ko dahil yung iba patay na eh. Kayong mga nangabuhay dito, kaya ba natin sabihin at itangos ng ilong natin na noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila? Totoo ba? Talaga? Lakasan nyo nga konti, totoo ba? Buwan-buwan, may food box. Hindi pa nga ubos yung isa, dumarating na naman yung isa. Tama, Mari? Yung iba nga nagbebenta na sa online. Okay lang yun. Sa inyo na yun eh. Tama, Mari? Yun yung kwento. Lagyan natin ng kwenta. Ano lang, katuwaan lang. Kasi nagugulat ako, bakit masasakit na sinasabi ng mga dati kong kasama eh. Tingnan natin, ilang pamilya? 700,000 families. Mayaman, middle class, mahirap, pantay-pantay, walang pinili, botante o hindi. Basta nasa loob ka ng Maynila, may food box ka. Tama, mali?
700,000, pagpalagay na lang natin times 1,000. No, magka? Patay na. Ang dami ng zero. Laki na yun lang ang alam ko. Oh, 700,000 times 1,000, 700 million pesos. Buwan-buwan times 8. Lalo nagka-leche-leche. 8 times 7. 5.6 billion. Ulitin natin ha, hindi milyon. Bilyon. Chinicha, niluwa. Posta na ang 5.6 billion. Pero, walang nagutom sa lungsod ng Manila. Bago dumating ang food box, ano unang lumatag? Isang bulig. Tama. Yung kakap. 700 times 1,000, 700 million, 5.6 plus 700 million. No, magka? 6.3 billion. Malaking pera yun? Oh. Isa pa lang. Chicha pa lang. Taas ang kamay ng may mga anak na nag-aaral sa public school. Aalalahanin lang natin ha. Nagpandemya, sarado eskwela. Ano sabi ni Secretary Liling? Sabi niya, we will adapt to online learning. Ano nagkaroon sa Maynila? 110,000 tablet na may internet para sa mga anak nating nag-aaral. No, magka? 1 bilyong piso. No, magka internet? 300 million pesos. Magkano na? 1.3 plus 6.7. 8 na. Good na. 8 bilyon, 2 bagay pa lang. AstraZeneca, bakuna, Remdesivir, Tocilizumab, Molnupiravir, ospital sa Luneta para mabuhay lang at merong ospital para sa mga COVID-infected patient sa lungsod. Tay, yun ay usaping pandemya pa lang. Yung Manila Science High School. Bagong ospital lang Maynila. Nagtataka nga lang ako sa inyo, bakit hindi nyo pa nagagamit ang CT scan machine at MRI machine? Daang-daang milyon ang halaga, hindi nagagamit, nakatenga. Hindi po ako doktor. Sila ang doktor. They should know better than me. Nay, tay, Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, San Lazaro Residence, Pedro Hill Residence, San Sebastian Residence. Saan ko kinuha ang tsapi? Ano, umipot ako ng ginto? Hindi. Ginawan ko ng paraan. Bakit? Ama ako eh. Tinanong ko kayo kanina, pag nangangailangan ng inyong anak, gagawan nyo ng paraan? Di ba kapag kagipit, sa Bombay kumakapit? Hey, sa bakla! Bakit? May naituro ba ako? Amado! Totoo naman! Oh! Taas ang kamay na may utang dito. Pagkita nyo, may utang din kayo. Ito masakit. Nay, tay, ako kahit kalabang ko sila, bibigyan ko sila ng kredito. Lahat ng iyon, hindi ko nagawa mag-isa lang. Hindi ko kayang gawin. Ako na umaamin sa inyo.
hindi ko kayang gawin yon mag-isa. Nagawa ko yon dahil kasama ko sila. Pero ngayon, yun daw ay mali. Mali daw yun. Mali daw yun. Eh kung yun ay mali, edi mali din sila. Tama ba? Nung araw, papapalakpak pa. Papuri rito, papuri ron. Pati food box, umaabot pa, nyumanyangga pa. Ba? Pero ngayon lahat ng iyon ay mali. Ako, masasabi ko lang, basta ako, naniniwala ako, matalino mga taga Maynila. Alam ninyo kung sino ang tapat at totoo. Pagawa kaya ako ng billboard na gano'n. Hindi, but kidding aside, again, nandyan na yan. That's water under the bridge. Hahayaan ko na lang kayo ang magpasya pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya kayo, mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, tibayan nyo loob nyo. Alam nyo bakit? Bumaba ng AIX. Bumaba ng tupad. Yung tupad, tirahin nyo rin yung sayang. Biri mo walang kapalag-palag, hahawak ka lang ng walis sa may picture. Legit yun! Legit yun! No, magka? 5,000. Magkano? 6,000. Sino nakakuha 6? Sino nakakuha 5? May nabukulan. Oh, meron pa ngayon, bago. Akap. Hindi po akap yan. Akit yan. Inaakit kayo. Oh, eto pa. May mga JO pa. Nako, nagbabaha ng mga JO ngayon. Eto, mga nasara pa ninyo mga chairman. Walang JO yan. Wala yan form. Walang form. Ngayon, bababaha ng mga form. Pero, Nay, ako na po nagsasabi. Ito, para maluwag sa puso ninyo. Kunin nyo lahat yun. Kunin nyo! Atawin nyo! Buri nyo, tinanong ko kayo kanina, sabi nyo hindi pa kayo kumain. Kanina nagkaabutan ng isang bulig dito, di may pangkain na kayo. Tama mali? Sayang din yung isang bulig. May 5 kilo pa. Kunin nyo ng kunin. Kasi, bakit? Bakit kayo nasasabi? Mahirap ang buhay. Mahirap talaga buhay. Yung mga kababayan natin naghaharimunan na lang. Pero ako naniniwala, maakap na kayo. Maakit na kayo. Basta huwag bibigay ang puso nyo. Promise? Pexman? Taas ka kamay nagpa-promise? Pexman? Oh, pwede na kami matulog. Uwi na. Oh. Di sayang eh. Di sayang din naman. Total, ngayon lang naman natin sila naramdaman. Anong gusto nyo? Yung bilis kilos o biglang kilos? Oh, yung mga pabigla-biglang kilos, atawin nyo ng atawin, sayang din. Lamang tiyan din yan. Promise? Oh, Nay, Tay, ako, nangutang. Hindi naman talaga ako nagkunwari. Alam naman ng taong bayan niya nung pandemya. Saan kayo nakakita? For the first time in history. Lalahatin ko na ha. Lalahatin ko na. Ngayon lang nakakita ang bansang ito
ng mayor, araw-araw na ginagawa niya, nasa Facebook, alam ng tao. Sinabi ko noon, magla-lockdown. Sinabi ko noon, natatakot ang tao. Ano sabi ko? Nay, tay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, pumanatag kayo. Huwag kayong mag-aalala. Pag ako, wala na mautangan. Pag ako, wala na may bebenta. Nakita nyo itong relo na ito, ipatatabas ko to kay Tanbunteng, makaraos lang tayo. Tanong, nakaraos ba tayo? Nakatawid ba tayo sa pandemya? Hindi, salamat sa Diyos. O ngayon, harapin natin yung obligasyon natin bilang gobyerno. Sa lahat naman ng gobyerno ng utang, ito yung utang, napakinabangan ng tao. Nagamit ba ng tao? Talaga? Naramdaman nyo? Bakit sila nagagalit? Di ho ba? O ngayon, nay, tay, narinig nyo na. Sa lahat ng inaakusahan, ako pa yung umaamin. Bakit? At least matangos ang ilong ko, maglalakad ako sa Onyx, maglalakad ako sa Estrada, maglalakad ako sa Mang Iskinit at Kalyon at Binida ng lungsod ng Maynila. Isa lang masabi ko, salamat sa Diyos, nakaraos kami sa Maynila noong panahon ng pandemya. Kaya tanong ko sa inyo, after nyo marinig ang lahat, ano, gusto nyo pa ba akong bumalik? Tingnan nga natin kung sino pinakamalakas. O Todit, sa Wakali, gusto nyo ba akong mamalik? Promise! Hanggang doon sa Kodli. Papatalo ba dito sa Rangka? Gusto nyo ba akong bumalik? Talaga? O kayo mga nasa harapan, hanggang doon sa likod. Gusto nyo ba talaga akong bumalik? Oh, thank you. Ito ang sagot ko. Kaya hawaan Diyos, sa tulong nyo, pabalik na tayo. Uuwihan na! Kaya, pag-uwi ninyo sa inyong mga barangay, kapag ang chairman ninyo at kagawad ninyo ang pinipilit yung kabila, tanongin nyo, magkano J.O.? No, magka. Ngayon, babalik tayo. Anong gagawin ko? Yan naman. Tapos na ako magulat. Mangangarap naman tayo. Pero bago ako mangarap, gusto ko munang pakinggan ang taong bayan. Kasi ako'y may napapansin. Pero hindi ko alam kung napapansin nyo din. Nay! Tay! Mga lolo! Mga lola ko! Mga batang Maynila! Napapansin nyo ba parang dumudugyot na ulit ang Maynila ngayon? Talaga? Kasi sa District 1, nung tinanong ko, yun ang sagot. Nangadugyot na naman ang Maynila. Dito ba sa 5, nangadugyot ang Maynila? Gusto nyo bang luminis ulit at umaliwalas ang Maynila? Nay, tay, mga batang Maynila, mga lolo't lola ko, may awan Diyos sa tulong ninyo nakabalik tayo. Una kong gagawin, nilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Pangalawang tanong, natanong ko na ang 1, ang 2, ang 3, ang 4, tingnan ko ang 5, kung ito rin ang napapansin nyo. Napapansin nyo ba dumami tulongges sa Maynila? Snatching dito, hold up doon. Ang daming dumidiskarte ngayon. Uso na naman ang torotot. Totot.
Nagkalat na naman ang adik. Ilang nanay na naman, ilang tatay na naman, ilang lolo at lola, mga magulang na naman nangangamba sa gabi. Hindi nila alam kung yung anak nila ligtas bang lalakad sa lungsod ng Maynila dahil baka makalawit ang cellphone niya. Dahil yung humold up, giyang na giyang. Go Joy Santo, my friend. Yeah. Real talker, man. Instead of broke, Tay, may awa ang Diyos. Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Ibabalik ko sa inyo ang kapanatagan ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila. Ipararamdam ko sa inyo ulit na may gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw may gobyerno pa sa Maynila dahil si Yorme mag-iikot ulit sa lungsod ng Maynila. Pangatlong gagawin ko. Napanood nyo ba kanina yung mga bagay na ginawa ko? Ibabalik ko yung programang pabahay, ospital, eskwelahan, trabaho, at lalo na rito sa 5. Saan ba banda yung Pasig Line? Doon Ipagtanong ninyo kung may visa yung laway ko. After 40 years, yung Pasig Line, nabili ang lupa nila na ipamigay sa mga nakatira sa Pasig Line. Ipagtanong po ninyo kung totoo yung sinabi ko. Bakit? Bakit ko gustong bilhin ng gobyerno ang lupang kinatitirikan ng bahay ninyong hindi inyo? Bakit? Squatter kasi ako. Alam ko ang pakiramdam na maging isang squatter dito sa lungsod ng Maynila. Yun po ang aking gagawin. Kung sa tingin ninyo yun ay mahalaga, samahan nyo kami. Samahan nyo kami ng laban namin ni Che at Chesa sa buong Maynila. Gusto nyo ba mangyari ang lahat ng yun? Bigyan nyo ako ng kakampi. Total, natulungan na natin sila. Tayo ang naglagay sa kanila. Tayo rin sama-samang mag-aalis sa kanila. Pwede ba? Pwede ba? Pwede ba pagdating ng Mayo, bigyan natin sila ng team song. Sabay-sabay tayong kumanta. Kanta natin para sa kanila. Tan tan. Pag-graduate na natin sila. Anong gusto niyo sa Congressman? Dalawa lang ang pagpipilian ninyo. Isang China, isang India. What can you decide? Ito tapatin nyo lang ako. Gusto ko lang maramdaman ko kasi ito yung sinabi ko kay Amado. Amado, maniwala ka sa akin sa hindi, marami kang natulungang tao. Okay, ipakita natin sa kanya. May itatanong ako sa inyo. Kung hindi man, huwag kayong magtaas ng kamay. Pero kung sa tingin ninyo, totoo, itaas yung kamay. Taas ang kamay ng natulungan ng kabaka dito. See? Hanggang doon sa Kodli, Lakasan nyo! Iparinig nyo hanggang China!
ibalik natin ang serbisyo ng Kabaka sa 5 Distrito. Amado Magatsing! Yung mga kusyal nilang natitira ron, pag-graduating na rin natin, dapat tayo 6-0. Kaya? Maraming beses nyo nang nagawa yun, 5 Distrito. Nagawa nyo dati, kaya nyong gawin muli. Nandito ang antigo, kasing edad ng mga nanay at tatay ko. Kabats ko pa ito. Ang ating ko si Alche Borromeo. Merong masamang espiritu. Tama ba? Pero nandito sa Yormes Choice, mabuting espiritu. Body espiritu. Ang abogado natin, Attorney J.B. Hizo. Nandito rin si Tolmo. Kala ng Senado, sila lang ang merong Bong Revilla. Meron din kaming version niyan sa 5. Nandito Seb Loriano. At ang magiging susunod na leader ng Konseo, ang ating Konsyal, Monyo Pongo. Nandito na ulit si Domads, iparinig nyo sa kanya, Amado. May asim pa ba? May asim pa ba? Asim na nga eh. Mahal natin yan, si Domads. At ang aking pong Vice Mayor, tunay na may asim pa. Mukha lang siyang 19. O, naintindihan nyo na yun. Takorens na po yan. Siya, graduate ng Lasal. Wow! Dahil ko lang siya ng konti. Graduate po ako ng Ateneo. Parang ayaw niyo maniwala. Ateneo de Tondo. Tondo High School. Shout out sa mga produkto ng public school dyan. Don't panic. Ang ating Vice Mayor, graduate ng Political Science sa Lasal. Aral sa kanyang ama, matagal natin naging Vice Mayor. Siguradong alam niya ang trabaho ng pagiging presiding officer ng Sangguniang Panglungsod. Ang ating Vice Mayor, ang anak ninyo sa 5 Distrito, Chi Atienza. Ang senador, 12 ang bobotohan ninyo. Tama mali? Bumoboto nga kayo nang hindi nyo nakita. Tama mali? O yun nakita natin, yun lang ang botohan natin. Tama mali? Pwede? Ako, testigong buhay. I was there. Nandoon ako sa PGH. Nasa PGH ako nang unang nilunsad ang Malasakit Center. Naramdaman ko yung tunay na prinsipyo kung bakit itinatag yung Malasakit Center noong panahon ni Pangulong Duterte sa liderato ni Senador Bongo. Kaya tulungan natin, Senador Bongo! Kanina, nandito rin, isa pang may asim. Siya ay may dalang solusyon. Siya si Amy Marcos. At itong isang bata na naririto,
Matagal ko, ito kaya nyo bakit nalalaman na nangyayari sa Maynila. Ay nako, araw-araw nakabantay sa City Hall ang ating Senador Mark Gamboa. Gusto nyo bang epektibong senador? Gusto nyo? Mr. Efektibo Philip Salvador. Ito, nung pinanonood ko sa Kongreso, idol ko to, akalain mo pati Hopia gusto pang kunin sa kanya. Ayaw nang pagsalitain. Pinipigilang magsalita. Ipinaliliwanag lang naman niya yung dalawang kwento. Kwento ng mga huwadkom at kwento ng makatwiran. Akalain mo pati Hopia gusto pang kunin. Pero mga nanay ko, mga tatay ko, total 12 naman ang senador. Mano ba naman maglagay tayo ng isang tao na yung matutulog ka, alam mo ipaglalaban yung katwiran at makataong pamamaraan? Napanood nyo yun eh. Tama mali? Oh, ang ating hope, alam nyo ba ang Hopia ay hope? Ang ating pag-asa sa Senado, mga twirang tao, Senador Dante Marcoleta. Kompleto na po. Baka naman ako pa makalimutan nyo. Sasamahan nyo kami? Promise? Hindi kayo magpapatinag sa AIX? Sa AKAP? Sa AKIT? Hayaan nyo ako na lamang umakit sa inyo. Nako! Oy, shout out nga! Shout out sa mga minamahal kong lolo't lola, nanay, tatay na senior citizen. Pumanatag na kayo! Ibabalik ko. Kanina nag-house tours ako. Alam nyo sinasabi sa akin ng mga senior, asan na yung cake namin? Sabi ko, pasensya ka na, Nay. Hindi po ako mayor ngayon eh. Baka 40 plus days from now maging mayor tayo, ibabalik ko yung cake. Oh, shout out! Ibabalik ko yung insure. Oh, babalik ko rin yung vitamin C nyo, yung health kit, di ba? May maintenance saka vitamins yun eh. At saka yung allowance, botante o hindi, may sakit o wala, basta senior citizen sa Maynila, mayaman, middle class, mahirap, pantay-pantay, may allowance ulit sa lungsod ng Maynila. Mga nanay ko, tatay ko, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, samahan nyo kami! Samahan nyo kami! Because together, we can make Manila great again! Magandang gabi! Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal! Manila! God first! Thank you!